Hello guys, good evening. So today is Sunday, August 31, 2025. So guys, gusto ko lang tugunan yung request ng isang followers natin na nagsabi na kung pwede ko raw i-discuss about yung bakit ang buhay daw ay naihahambing sa salamin. Okay. Parang palalim yung mga mga request, no? So, sabi niya na bakit daw yung salamin ay inihahambing sa buhay ng tao. Okay. So, eto guys, at anyway, maraming salamat sa pagbibigay mo ng topic. Although medyo now is 7:05, no? In the evenings. Okay. So anyway guys, eto. At yung sinabi niya, so anyway, maraming salamat muli, no? At regarding naman sa gusto mong ipaliwanag ko about sa salamin, no? Salamin ng buhay. Kumbaga, ano yung buhay ng tao ay bakit inihahambing sa salamin. Okay. So guys, actually, pagdating sa salamin, ito yung tinatawag na maraming klase ng salamin. Maraming klase ng salamin, may tinatawag na mga ordinary at saka yung mga first class, no? Ayan yung mga sinasabi na ordinary na madali siyang mabiyak, madali siyang magkalamat at madali siyang mabasag. Yung isa naman na sinasabi natin na salamin na like tempered glass, ayun ay talagang matitibay, no? Matitibay siya. At katulad ng sinasabi ko, ang salamin kasi ay pwede natin maihambing sa buhay ng isang tao. Okay. Kasi kahit na anong tibay, o sabihin natin yung salamin na yan, kahit na anong tibay, kahit anong tuktok mo dyan, o katok mo dyan, hindi ka agad mababasag yan. Kasi nga matibay, tempered glass. Yung tinatawag na talagang first class, no? Pero guys, maniwala kayo, hindi lahat ng bagay na matitibay, katulad yung sinasabi natin salamin, ay hindi natin pwede itong abusuhin. So, ibig sabihin ng abusuhin, kung matibay, andyan yung pinapakita mo na minsan binabaksak-baksak mo, guys, definitely, mababasag at mababasag din yan. Ayun na yung masasabi ko sa inyo. Ito ay napakasimple, no? Napakasimple lang na paliwanag. Hindi natin masasabi na ito ay pag nagkaroon ng crack ay maganda pa rin sa paningin ng tao. Hindi na yan, guys. So, ibig sabihin yan, kapag ang isang salamin ay nagkaroon na ng lamat, mahirap nang gamitin. At the same time, kumbaga, hindi mo na siya pwedeng i-display, hindi mo na siya pwedeng gamitin, no? Kasi nga sabi nga nila minsan, masama raw manalamin doon sa salamin na meron ng crack, meron ng lamat. Ayan yung mga pamahiinang sinauna, no? Kaya nga, sabi ko, hindi lahat ng salamin ay pare-pareho ng tinatawag na quality, no? So, may mga salamin na konting masagi mo lang, maaring mag-crack o maaring mabasag. May ibang salamin naman na kahit na anong tinutuktok mo siya, no? Na wag mo lang sadyain, tuktukin mo lang kung ano, hindi talaga kaagad sa mababasag. So, ganito yung buhay. Ihambing natin yung salamin sa buhay. Sabi nga natin kanina, may uri yung salamin. May kanya-kanyang quality ang salamin. Ganon din ang tao, guys. May kanya-kanyang quality ang tao. May mga tinatawag na sensitive ang tao. May mga ilan naman tao na mahaba ang pasyensya. Kumbaga, kaya niyang tanggapin
kaya niyang saluhin yung mga dagok ng buhay. Ayun yung mga tinatawag na kalidad ng mga tao. At mahaba yung pasensya. Okay. Ngayon, yung sinasabi natin na yung salamin, na isang uring ng salamin o klase ng salamin na madaling mag-crack o madaling mabasag. So, ganun din yung isang tao. May tao kasi, no? May mga tao na very sensitive. Kapag nasaling mo yung damdamin, bibigay na yon. Parang salamin yan, bibigay na. Pag nasaling mo siya, mawawala na siya ng gana at mapapansin mo, hindi na siya iimik sa'yo at lalayo na siya sa'yo. Kumbaga, hindi mo na siya makikita, parang wala na siyang gamit sa buhay mo. Parang isa na rin siyang nabasag na salamin na which is hindi mo na pwedeng i-display pa o ipakita pa sa mga kasamahan mo, ipakilala mo o introduce mo yung salamin na hindi na. Yung tao na sensitive, na nasaling mo yung damdamin, definitely lalayo at lalayo yan. Unless na lang kung ito ay alagaan mo, kausapin mo ng tama. Pero may mga ilan, iiwasan ka na yan hanggang dumating sa punto, no? Dumating sa punto na tumaas na yung pride niya, hindi na kayo magiging okay niyan. Ganun yun. Ayun yung natawag natin na kalidad ng isang tao na medyo may hambing natin sa salamin na talagang yung class niya is hindi pang matagalan. Ngayon, ano naman yung sinasabi natin na tempered glass na talagang medyo matibay? Actually, sa buhay ng tao may dalawang muka. Ang isang muka ng tao ay, yun nga yung sinasabi ko kanina, masyadong sensitibo. May isa naman mukha ng tao na kayang magtiis. Kaya niya magtiis. Kumbaga, gagawin niya yung lahat. Gagawin niya paano siya maging flexible sa'yo. Sasabayan at sasabayan ka niya. No? Pero, it doesn't mean na sumasabay sa guys. Hindi nangangahulugan na ito yung tinatawag na aabusuhin mo. Parang yung tempered glass, yung sinasabi ko kanina, kahit anong tibay niya, pag inabuso mo sa gamit yan, binaksak-baksak mo kung anong ginagawa mo, kasi nga matibay, darating ang time, maghihina yung parts niyan. No? Unti-unti yan, hihina yung quality niya na maaari rin siyang mauuwi na magkaroon ng crack o mabasag. Ganun lang yung guys, kasimple. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ganun din yung tao. Kapag inabuso mo, sobra-sobra na, ang ginagawa mo, at binigyan ka na niya ng chances, o yung tinatawag na binigyan ka niya ng mga consideration para unawain ka, pero masyado mong sinagad, guys, mababasag at mababasag din yan. Ngayon, pag nabasag yan, guys, ganun din yan mangyayari. Mahirap nang buuin yan. Pag may crack yan, mahirap nang buuin yan. Kasi sinaling mo na siya sa haba ng panahon na ibinigay niya sa iyo. Hindi mo siya pinaglaban, hindi mo siya binigyan ng pansin o halaga. So, mauuwi at mauuwi sa wala yan. Darating yung time na yung damdamin niya, kasi nga, hindi mo nga pinagpahalagan, binaksak-baksak mo parang sa salamin. Binaksak-baksak mo hanggang dumating sa punto na puno na siya. So, sa bagay na napuno na siya, guys, nagulat ka na lang, nagulantang ka na lang, biglang lumayo sa'yo. Bakit lumayo? Kasi nga, nagsawa na. Nagsawa na, hindi na kaya yun. Hindi niya na kayang atimin yung ginagawa mo sa kanya. Parang salamin yan, binabaksak mo kasi kung mo matibay, iniisip mo wala yan. Matagal ko na itong gamit, tested ko na to. Eh paano? Yung dumating sa punto, yung pagbaksak mo malimbaksak. Ayun yung sinasabi natin yung buhay ng tao. Huwag nating isipin na hindi aalis yan. Kasi matagal ko nang nakasama yan. Hindi ganun. Hindi mo pwede i-test yung ganun. Kasi sabi nga natin kapag napuno yan, at nasaling mo yung damdamin yan, definitely, pag nagbago yan, mahirap. Mahirap guys, mahirap na ibalik.
Kasi pag nagkaroon na yung crack na tinatawag o lamat ng pagsasama, mahirap na ano yan, ayusin yan. Kaya nga sabi ko guys, ang salamin at ang buhay ay may hambing natin yan. Pwede natin ihambing yan. Kasi iisa lang yan. Kapag ang salamin, guys, hindi mo pinupunas-punasan yan, hindi mo inaalagaan yan, lalabo yan. Parang ganon. Parang ganon din sa buhay ng tao. Kapag hindi mo pinagpapahalagaan yung tao, unti-unti lalayo yan. Lalabo rin yung samahan ninyo. Unlike na bigyan mo ng pansin, inaalagaan mo, mas lalong titingkad yung linaw niya. No? Ganon din yung sasamahan sinasabi ko. Kaya sabi nga natin, ang salamin kala lang natin, sinasalamin lang natin, nakikita natin itsura natin, hindi. Ang salamin may kasaysayan yan guys. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa buhay ng tao, ang salamin ay gabay. Mula sa pagsilang hanggang sa pamatay. Sa kuna ng salamin, lahat hihimlay. Sa kabaong naman patungo sa hukay. Masasabing ito'y salamin lamang, ngunit halos di pansin sa tabi ng daan. Ngunit ito'y buhay, walang kasaysayan. Kung ang salamin ay wala sa sandaigdigan, natamong tagumpay sa salamin nagbuhat. So, ayun lang kasimple yun. Ha? Ayun lang kasimple. Kaya sabi ko nga sa inyo, nagulat nga ako sa followers natin na nag-request na i-discuss ko raw ano ba, bakit daw naihahambing ang salamin sa buhay ng tao. Ayun yun. Kaya nga sabi ko nga tayo, lagi nating sikapin anumang gamit natin, pangalagaan natin. Kasi pag medyo overuse yan at talagang hindi mo binibigyan ng tamang gamit yan, maaring masira yan at maaring maitatapon mo yan. Parang ganun din ang buhay. Kapag hindi ka na nagbigay ng pagpapahalaga o pansin sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, kasama mo, definitely, unti-unting lalayo sa'yo yan. Magugulat ka na lang bakit hindi na siya napapadaan, bakit hindi ka na niya binabati, bakit malamig na siya, malamya na siya sa'yo. Kasi nga, yung bagay na sinasabi natin pagpapahalaga, winala mo yun eh. So, na-feel niya na hindi na siya mahalaga sa'yo hanggang lumayo na siya. Parang salamin, yung sinasabi ko kanina. Kaya guys, sabi nga natin, lagi lang natin isipin na number one sa buhay ng tao, bigyan mo ng pahalaga yung mga taong nakapalibot sa'yo. Definitely, hindi ka niya niiwan hanggang dulo. Ayun lang yung kasimple. Kaya nga sabi ko sa inyo na hindi ko mo nagpahalaga ka ay aani ka kagad ng return. Hindi pa yun. Basta lang magbigay ka lang ng pagpapahalaga, magpakatotoo ka sa kanila, ibigay mo yung best mo. Definitely, magugulat ka na lang someday. At the end of the day, makikita mo bakit yung mga tao na to tumulong sa'yo. So, hindi mo napansin guys, na isa pala siya sa natulungan mo dati, na binalikan ka niya, na nalimot mo na siya, nalimot mo na yung pangalan sa dami ng panahon na tumakbo at mga natulungan mo. So nagulat ka na nagpakilala siya sa iyo na, Sir, Ma'am, ako po yung natulungan nyo. Ako po yung bumabalik lang ng kagandahan loob sa ginawa nyo dati sa akin. So ibig sabihin, ikaw mismo, nagugulat ka na hindi mo na ine-expect. Kasi naman, ang pagtulong guys, lagi nyo lang tandaan, laging walang kapalit naman. Huwag natin isipin na laging may kapalit, na dapat after 1 week o 1 month, ito ay dapat magkaroon ng tinatawag na harvest, wala yun. Huwag nyo gagawin yun. Basta, kung tumulong kayo, wagas, diretso lang. Tama lang yun, no? Kaya nga sabi nga natin pagpapahalaga lang ang kailangan ng bawat isa. Ayun lang naman kasimple yun. Hindi naman natin sinasabi na bahala ka sa buhay mo, magkanya-kanya tayo. Hindi naman sa ganun yun. Basta lagi mong isipin, lalo na yung mga tao na nakapalibot sa'yo, na umaalalay sa'yo at tumutulong sa'yo, bigyan mo rin sila ng pagpapahalaga. Kasi balang araw, magkikita kayo hanggang dulo. Ayun lang yung sabi ko. Lagi lang maging maayos, parehas, no? Parehas lang tayo. At masarap tumulong sa mga tao
na masarap mabuhay na wala kang inaapakan sa mundong ibabaw, no? Ayun yung inaano natin, kumbaga, panatag ka na naglalakad, no, sa lansangan na wala kang kakaba-kaba sa sarili mo. Ibig sabihin yun, kasi wala kang inargabyadong tao. Naging maayos ka, nagpakatotoo ka sa kanila, so definitely, malinis ang konsensya mo. Kaya nga guys, ayun naman sabi ko sa inyo, yung salamin ay pwede natin ihambing sa buhay ng isang tao. Okay? So, maliwanag guys. So anyway guys, bukas pala ay Berna, September 1, 2025. Parang kailan lang, talaga ang bilis ng panahon. So pagdating kasi ng Ber, ang sabi ng mga iilan o karamihan ay mabilis na lang, no? Yung December guys, mabilis na lang yan kasi Berna eh. Kaya anyway, ganun pa man, binabati ko kayo ng advance Merry Christmas and Happy New Year. Sana maging maganda ang pagsalubong natin sa Kapaskuhan, maging masaya, kapiling ang mga mahal sa buhay, pamilya, na dinaraos natin yung tinatawag na simpleng okasyon, no? Kumbaga, hindi naman dapat magarbo, kumbaga, bigyan lang natin ng tamang pagpapahalaga ang pagsalubong ng Kapaskuhan at paghihiwalay ng taon. So, yun lang naman yung guys. Hindi naman todo-todo yung handa. Hindi. Basta mairaos lang natin, maging simple lang tayo, para na sa ganong kinabukasan, meron pa rin tayong perang panggastos. Okay? So anyway guys, maraming salamat sa inyo, no? At doon sa nagbigay sa akin ng topic, maraming salamat. At nahihabol ko sa ngayon. At shoutout na lang ako dyan sa Pasay ulit, kung saan doon ako nagmula, no? At sa mga kaibigan ko dyan, sa Rosewood, kung saan ako kasalukuyang naninirahan sa ngayon. At dyan, sa mga crew namin na kasalukuyan on board, on vacation, na naway maging maayos. Okay? Captain Binjola, pre, kamusta ka dyan? Malapit na kontrata mo. At sana maging maayos hanggang sa pagbaba mo, maayos yung smooth yung operation nyo on board, at patuloy kang tumulong sa mga kapwa mong marino on board. Pati yung mga kapitanes natin dyan, mga crew natin dyan on board, mga opisyal, at ingat kayo lagi, at hangad ko na maging smooth sailing ang barko ninyo. So kay Chief Engineer Bete, Chief, napagabi na. Kumbaga, gabi na tong vlog ko, kumbaga hinabol ko lang kasi weekly ako nagpapadala. So hinabol ko lang, buti na lang may nagbigay sa akin ng topic, no? Although na-share ko naman yung topic na to, na sana makapulutan din ng tamang mga gabay, no? Pamamaraan, no? Sa buhay. Okay, Chief. Salamat ulit, Chief. Lagi kong sinasabi yan. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga nakapalibot sa'yo, bigyan mo ng pagpapalaga. Isa na rin ako doon, Chief. Nagpapalaga ako sa'yo dahil sa tulong mo sa akin, never kong mabayaran talaga to. Basta masabi ko lang, continuous lang ako na nagpipray, nanaway, bigyan ka pa ng lakas ng kalusugan, haba ng buhay, kapiling ang pamilya mo, maging maayos. At Chief, salamat, at alam ko, sa ngayon marami ka pang matutulungan bukod pa sa akin. Pagpatuloy mo yan, naway pagpalain ka ng poong may kapal, at laging ingat lang. Anyway guys, maraming salamat sa pakikinig ninyo, and see you on my next vlog. Bye!